Jewel's POV. Sandali lang, masakit yata ang tiyan ko. Hindi pa ako kumain. Pagrarason ni Jewel habang tangay na siya muli ni Anton patungo sa opisina ng lolo nito. Kita niyang umisito at pinagsalikop ang mga kamay nila. Kinakabahan ka lang, Messi. Don't worry, I'm here. Whatever happens, I will choose you. Paninigurado nito. Imbes makampante, lalo lang kinabahan sa Jewel. Desidido talaga tong ipakilala siya. Napangawi na siya at di makahanap ng palusot. Pwede bang kunin na lang siya ng lupa o di kaya mawalan na ulit ng malay? Wala na bang atrasan? May kabang tanong niya. Umiling si Anton. Tumigil sila sa tapat ng isang malaking pinto. Inigpitan din itong pagkakahawak sa kamay niyang malapit nang magpawis. There is no turning back, my Aber. Trust me with this. We just need to stand with our decision. Pampalakas loob nito. Di na siya makangiti. Kung alam lang nito, gusto niya nang tumakbo paalis at pagsisihan na ang pagpunta niya sa mansyon. Pinapahamak niya lang ang sarili niya. Balak pa sana niyang pakiusapan si Anton na wag na silang tutuloy, ngunit nagbukas na ang pinto ng opisina. Sumilay mula doon si Andrea na agad na napasulyap sa magkahawak nilang kamay. I guess you're both decided. Komento nito bago tinapik sa balikat si Anton. Thanks bro, one way or another dito rin naman ang bagsak, ani Anton. Tipid nang umiti si Andre bago mas niluwagan ang pinto. Nangatog ang mga tuhod niya habang patuloy sa loob. Napayoko siya at ayaw na lang tignan na matandang alam niyang nakaupo sa swivel chair. Who told you that you can bring cheap woman here, Anton? Malalim na tanong ng lolo nito. Humigpit ang kapit niya sa kamay ni Anton mula sa narinig. Bahagyang nasaktan ang puso niya ron. Ganun na ba kababa ang tingin nito sa kanya dahil lang lumayas siya noon? She's not just a woman and not cheap either. Laban ni Anton sa matanda. Naparunok siya matapos marinig ang malakas na pagbagsak ng mga kamay sa mesa. How could you betray me, Anton? Hindi siyang babaeng gusto ko ipakasal sa iyo. Galit na katwiran nito. Nanlamig siya lalo sa narinig. Siya lang yatang apektado dahil si Anton tindig na tindig at handa talaga siyang ipaglaban. But she is the woman that you wanted me to marry 5 years ago. The plan has changed since the moment that she chose to run away. She didn't. Hindi siya lumayas, no? Pinaalis ko siya dahil masyado pa siyang bata para sa akin noon. May diing paliwanag ni Anton. Wala sa loob na pahawak siya sa braso nito para sana pakalmahin to. Pero kahit siya hindi makalma, kasalanan pa niya yatang magugulo ang pamilya nito. Seriously, Anton? That woman is no good for you. May babaeng mas babagay sa'yo. Lo, please. Pakiusap ngunit may bahid ng ines na bigkas ni Anton. Respect my wife. She's my wife and I don't have plans to let her go. Sinserong bigkas nito. Tila nahulog ang puso niya roon at nilamon ng init ang puso niya. Kahit di sinabi ni Anton na mahal siya nito, ramdam niya, hindi siya nito iiwan. Hindi siya nito bibitawan. Humigpit ang hawak ni Anton sa kamay niya, habang buong paligid ay natahimik. Nagangat siyang tingin ngunit gusto niyang umatras matapos makita direkta ang mga matang nakatingin sa matanda sa kanya. Nanlamig siya at tila hinahabol ng kabayo ang puso niya. Alam na alam niya ang pagbabanta at pag-uutos ang tingin nito. Alam na alam niya ang mensahe na gusto nitong iparating base sa titig nito. Gusto nitong siya ang mangiiwan kay Anton. Let me give you 2 choices, Anton. Malamig na bigkas na matanda ngunit ang tingin ay nasa kanya pa rin na tila ba siya ang dapat na mamili. I don't need choices. I don't have to choose. Mariing iit ni Anton. Naparunok siya dahil doon. Alam niyang dalawa ang kahinat na nila sa loob ng opisina na yon. Pwedeng buo sila ni Anton o maghihiwalay. You have to. You have to choose. If you want to stay a Montero or to be with that girl and leave this family. Malamig na hamon ng matanda. Talaga bang tinatakwil nito ang sariling apo? Choose, Anton. Pagiging Montero o ang babaeng yan? Nanghina siya bigla. Kahit gusto niyang siya ang piliin, Anton, ayaw niya rin namang itakwil ito ng dahil sa kanya. Nangilid ang luha niya at kahit muling humigit, ang hawak ni Anton sa kamay niya ramdam niya. Nahihirapan tong magdesisyon. Ngunit tingin niya babagsak ang mga luha niya. Matapos maramdamang lumuwang bigla ang hawak sa kanya ni Anton. You left me no choice. Hinanakit nito kay Don Dante. Nanikip ang puso ni Jewel lalo na nang tuluyan bitawan ni Anton ang kamay niya. Hindi siya nakakilos. Napatitig lang siya sa kamay niyang naiwan sa ere. I will be doing this not because you made me choose it.
I'm doing this because I want to. Diretsong bigkas ni Anton kay Don Dante. Naparunok siya at naitagong kanyang kamay. Malinaw na mas pinili nito ang pagiging Montero. Wala na siyang laban doon. Pero ang puso niya dagdag pa ang sinibat ng punyal dahil ang hindi niya siya nito pinili. I will welcome you with open arms. Natutuwang sambit ni Don Dante. Kumuyom ang kamay niya at halos manlabo ang mata dahil sa luha matapos mapansin na lumapit na mas matanda si Anton. Gusto niyang umalis dahil talo siya sa laban pero mga paa niya ayaw kumilos. Dapat talaga hindi na siya naghabol. Sa huli hindi rin pala siya nito pipiliin. I'm sorry, Lo. I don't want to be a Montero if that means leaving my wife. I will choose her no matter what. Namilog ang mata niya at mabilis na palingon sa harap matapos marinig iyon. Kita niya ang galit na tingin ng matanda kay Anton, lalo pa nang ilabas ni Anton ang sariling wallet at ilapag lahat ng guards niya sa mesa. I don't need any of this. I don't need your money, Lo. I can live on my own. I will choose my happiness over your wealth. Buo ang loob ng bigkas nito bago tinalikuran ang lolo nito. You will regret this, Anton. Magmamakaawa ka rin pabalik. Malamig at mading bigkas ni Don Dante. Kita niya umigting ang panga ni Anton. Ang hirap pong maging apo ninyo at hindi ko papangaraping manatiling apo ninyo. Walang prenong sagot nito. Literal na napanganga siya habang ang matanda na pirmi ang labi. Napaisip siya kung dapat pa siyang makialam at magsalita. Ngunit napabaring siya kay Anton nang kunin nito ang kamay niya at tuloy-tuloy hinila palabas ng opisinang yon. Anton, bumalik ka kaya? I choose you and I will never go back there. Agad na putol nito sa sasabihin niya. Napasingap siya at di na nakaimik. Maging ang nadaanan nilang si Aldrin ay nagtataka pang tumingin sa kanila. Did it go well? Saan kayo pupunta? Nalilitong habol na tanong pa nito sa kanila. In heaven, sigaw ni Anton. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Di niya sigurado kung anong mararamdaman niya ngayong pinili siya nito. Masaya at naiiyak pero sa kabila noon, nagigilty siya na tinakwil si Anton. Tuluyang bumagsak ang luha niya na makatuloy sila sa sasakyan nito. Di niya alam ang tamang sasabihin. Gusto niya tong itulak pabalik pero mas gusto niyang nandito to sa tabi niya. Mali yatang pinili mo ko. Mawawalan ka ng mana? Muntik pang pumiyok ang boses niya sa dulo. Hinarap niya ito at tinuli ang tingin niya. May pagsisisi ba sa mukha ko? Seryosong tanong nito. Umiling siya dahil wala siyang makitang pagsisisi sa mukha nito. See? I'm happy, my Aber. I made the right decision. I need you more than my family's luxury. Masuyong bigkas ito bago marahang punasan ang luha niya. Don't cry, Hindi kita pinili para paiyakin lang. I chose you because I love you. Umatras yata ang luha niya sa narinig. Di makapaniwalang napatitig dito. Masuyo ang mga titig ng abuhing mga mata nito at alam niyang dito nagbibiro kaya gusto na namang lumundag ng saya sa puso niya. You love me? Naiiyak niyang tanong. Bumuntong hininga to at walang pasabing kinabig ang batok niya at pinatakan ng hagkan ng noon niya. I love you, but you don't need to answer me back, Missy. I can clearly see what you feel. It's enough for me, for now. Masuyong bulong nito. Sa wakas, may pumili na rin sa kanya. Sa wakas, may nagmamahal na sa kanya ng totoo. Sa wakas, hindi na siya mag-isa. Hush now. I will leave with you. Let them rot in jealousy. Diing bulong ni Anton. Muli nitong hinagka ng noon niya at pinunasan ng luha. Ayaw pa sana niyang lumayo ito ngunit narinig niya. Inayos na nito ang seatbelt niya. Thank you for choosing me. Thank you for loving me, Anton. Madamdamin niyang bulong. Napatigil to sa pagpapaandar ng sasakyan at mabilis sumulyap sa kanya. Sumilay ang totoong ngiti sa labi nito. Soon, that would be I love you too. My Aber? Kumpiyansang sagot nito. Gusto man niyang sumagot ng I love you too pero gusto niya pagsigurado na siya. Di pa rin kasi siya makapaniwala na kahit chubby siya, may lalaki pa rin tumanggap at nagmamahal sa kanya. Maghintay ka lang ng konting panahon. Masasabi ko rin yun sa'yo. Nahihiyang bigkas niya. Mas ngumisi ito. I will hold on to that. Arito bago magmaniobra ng sasakyan palabas ng mansyon at tingin niya mapupuno talaga siya ng kilig matapos itong bitawan ng kamay niya sa buong biyahe. Namangha pa siya na isang kamay lang ang gamit nito sa pagmamaneho dahil ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanya. Parang takot to na mawawala siya. Takot ka ba na baka mawala ako?
Natatawang tinaas niya pa magkahawak nilang kamay. Umangat ang gilid ng labi ni Anton, ngunit seryoso pa rin ang tingin sa daan. Iniisip ko lang ang mga posibleng gawin ni Lolo sa desisyon kong to. I don't know if I will go poor, but I worry about your safety. May takot na paliwanag nito. Maging siya kinabahan sa sinabi nito. Alam niya hindi biro makabangga si Don Dante. Don't think about it. Di man siguro niya ako tatapusin. Kunwaring biro niya. Di umimik si Anton na kinakaban niya. Kaya bang pumaslang ng lolo nito? I won't let that happen. Madiing bigkas nito. Hindi na lang din siya nagsalita dahil sa takot niya. Baka mamaya pag alasan ng apartment bukas, may nakatutok ng armas sa kanya. Winaglit niya muna yon sa isip niya. Pagkarating sa apartment ni Jewel, pinagbuksan pa siya ng pinto ni Anton. You must be tired and hungry. Gagawan kita ng makakain? Napangiti lang siya, tiniyaan si Anton na magpunta to sa malit niyang kusina. Dumiretso siya sa kwarto at kumuha ng malinis na damit para makaligo na. Paglabas nga niya, napatitig pa siya sa likod ni Anton habang nagluluto ito. Wala na tong pang itaas at kitang-kita niya bawat flex ng muscles nito sa bawat kilos nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Hanggang sa pagligo tuloy kinilig siya. Ayaw na lang din niyang balikan ang nangyari sa mansyon. Sinubukan niya maging masaya ngayong magkasama sila. Nang matapos siya sa kusina siya dumiretso, walang babalang hinagpos niya to mula sa likod. Sinilya pa ng ginagawa nitong paglalagay sa mangkok ng nilutong adobo. Ang bango! Mahina tong natawa at sumulyap sa kanya. Sino? Ako ang adobo. Tumaas ang kilay niya at kunwari nag-isip. Yung adobo, ibaba mo nga ako? Protesta niya matapos siya nitong buhatin at iupo sa lababo. Kumibit balikat lamang to. Kumuha rin si Anton ng plato at naglagay ng kanin doon. Pagkaraan siniksik nito ang katawan sa pagitan ng hita niya at walang babalang iniumang ang kutsarang may kanin at ulam. Bubusugin kita. Bulong nito na nagpabuhay ng kulisap sa tiyan niya. Kusang napangiti si Jewel na kinangisi rin ni Anton. Kinikilig ka na naman. Pangaasar pa nito kaya tumirap siya. Akmang sasagot siya ngunit nauna pang maglanding ang kutsara sa bibig niya kaya hinampas niya to sa braso. Tumawa lang to ng mahina habang siya halos mabununan sa panguya. Pwede ka naman palang kumain ng tahimik. Pagbibiro pa ni Anton. Sinama niya to ng tingin pero tinatanggap naman ang pagkain binigay nito. Nang mabusog siya, inabutan pa siya nito ng tubig. Muntik na nga siyang masamid lalo pat di naalis ni Anton ang titig sa kanya. You want more? Umiling siya. Busog na ako. Feeling ko kumpleto na kain ko. Nakangiting bigkas niya. Ngumitito at nilayo na ang mga ginamit. Pero nang lumapit si Anton, dumapol sa hita niyang mainit itong palad. Napakarap siya matapos may maalala. OMG, hindi ako nakainom ng pills. Kumunot ang noo ni Anton. What pills? Nanlamig siya bigla. Dahil di nga pala nito po pwedeng malaman yon. Di siya nakasagot. Nawala bigla ang saya ng paligid at napalitan ng tensyon nang seryoso tong tumitig sa kanya. What pill are you talking about, Missy? Kumabog ang puso niya. Di naman niya mabawi ang sinabi. Contraceptives. Mahina niyang sagot ngunit alam niyang narinig ni Anton dahil kita niyang pagigting ng panga nito. Pagtalim ng tingin at pagdilim ng hawak sa hita niya. What is it again? Nagtitimpeng tanong ni Anton sa kanya. Di na niya maibukas ang labi niya. Alam naman niyang galit na galit ito. Speak! Napapikit siya na mariin at nangingiwi sa mahigpit itong hawak sa hita niya. Contraceptives. Hindi pa ako handang magbuntis. Pikit matang pag-amin niya. Oh my! All this time you're taking pills to avoid getting pregnant? Kinagat niya ang ibabang labi. Alam din naman niyang gustong-gusto niyang magbuntis ni Anton, pero hindi pa lang talaga siya handa. Where are those pills? I'm gonna throw them away. Napamulat siya ng mata at napamaang nang lumayo ito at dumiretso sa kwarto. Bahagya siyang nataranta at bumaba mula sa lababo. Anton, ako na lang magtatapon. Pigil niya ngunit hindi ito nakinig. Gigil nitong binuksan ang mga cabinet niya at drawer. Kulang na lang guluhin ang mga damit niya doon. Agad na kinuha niya ang bag niya. Hinalughog niya mula doon ang pakete ng pills. Eto na, itatapon ko na. Pagkuha niya sa atensyon ni Anton. Tinaas niya pang hawak na pakete ng pills. Lumingon to sa kanya at naningkit ng mata sa hawak niya. Walang pasabi kinuha ni Anton mula sa mga kamay niya ang hawak. Pesting pills na to.
May baby na sana kung walang ganito sa mundo. Naiinis na bulong ni Anton. Napanganga siya matapos makita kung paanong buksan niya ang mga yon at itapon sa lababo. Since when did you start taking pills? May inis ang tono nito. Napailing siya at lumapit. Tunaw na lahat ng tableta, hindi na maiinom pa. I don't care anymore, let's just make babies. Naalarma siya sa sinabi ni Anton. Gusto nitong magka-baby kung kailan nasa alanganin sila at tinakwil to. Ano? Makakapaghintay ang baby. Katwiran niya. Tumahimik to pero paglingon niya, seryoso tong nakatitig habang walang kahit anong ngiti sa labi. Kahit matapang siya, gusto niyang magtago bigla. Feeling niya magkakanak siya ng kambal pag ginawa nila ngayon ang klase ng laro na tingin ng asawa. Galit at alam niyang magiging malalim yon. So you don't want a baby? Malamig na ang boses nito. Umatras siya na isang beses ngunit napigilan nito ang bewang niya. Hindi naman sa ganon. Hindi pa lang sa ngayon. It's the same thing, Missy. Ayaw mo ng anak mula sa akin. Konklusyon nito na kinabuhayan niya ng inis. Hindi naman ganun yun. Gusto ko ng baby pero hindi ngayon. OMG, Anton. Napasandal siyang muli sa lababo nang dumapong isang palad niya sa isang harap. Mukhang masisira ang plano niyang hindi mo na mag-baby. May pakiramdam talaga siya na mabubuntis siya kapag natuloy ito. Hindi niya mapigilang sumigaw nang maramdaman ang paghina ni Anton sa suot niyang pang-ibaba. I will make sure you will carry my baby. For 9 months, mariing banta nito. Imbes kilabutan, tila na-excite pa siya. Sinubukan niya itong itulak ngunit nagawa siya nitong buhatin. Napakapit siya na mahigpit sa balikat nito matapos maramdaman ang sahig sa likod niya. I feel betrayed that you drink pills while I'm expecting a baby. Hinanakit nito bago sinira ang suot niyang t-shirt. Anton, umayos ka nga. Fine, bibigyan kita ng anak pero kumalma ka na muna. Naiinis niyang pakiusap dito at balak sanang umalis palayo ngunit nadaganan na siya nito. Umawang ang labi niya matapos makita ang lagablab sa mga mata nito. Ni hindi siya makakilos sa katawan. Nitong kinulong ang katawan niya. It's now or never, Missy. I hate it that you betrayed me. Gusto niya tong sermonan at pagsabihan. Ayaw niya lang magpadalos-dalos sa pagkakaroon ng anak ngunit mas desidido si Anton. Napapikit siya matapos bumaba ang hagkan nito at nagsimulang maglakbay. Mahina siyang napasigaw at naramdaman ang paghihiwalay ng hita niya pagdapo ng labi ni Anton. Bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin. Kahit pala triplets pa maging anak nila, gusto niya na. Hanggang makalipas sa ilang sandali, sabay nilang naabot ang sukdulan. Di na siya magtataka kung sa sunod na buwan, buntis na siya. Ni hindi pa tulumayo. Napamulat pa siya matapos siya biglang buhatin ni Anton. Hindi pa tayo tapos? Paus niyang tanong. Umiling to at hinawakan mabuti ang likod niya. Not yet. Our mission is to have twins, triplets, or quadruplets. Natatawang bulong nito kaya't mahina niya itong hinampas sa braso. Ikaw ang manganak kung gusto mo ng marami. Pero talo siya dahil nang bumagsak sila sa kama at muli siya nitong bigyan ng kaligayahan, tayong sigaw ang nasasagot niya. Tingin niya magwawagi si Anton sa planong kambal. Pagod na pagod siya na matapos sila. Pero kusa rin gumuhit ang ngiti sa labi niya. Paano hindi? Ang higpit ng yakap ito tila ayaw siyang pakawalan. Umiikot na nga sa isip niya mga batang maliliit na kamukha nito. Nagtatalo pa isip niya kung magiging abuhin ba o berde ang mga mata ng anak nila. Sleep, my aber? Inaantok na bulong ni Anton bago masinapit ang tiyan niya. Ramdam niya ang kabuuan nito at natutuwa siya sa pinaghalong init ng kanilang katawan. Umaga na, balik na bulong niya. Tumikim lang si Anton at hinagka ng batok niya. Muntik pa siyang mapahagikik. Gusto pa rin niyang manatili sa bisig nito pero kailangan niyang umalis at baka hanapin siya ni Nina sa coffee shop. Magluluto na ako. Papasok pa ako sa coffee shop. Ikaw, hindi ko alam kung anong balak mong gawin sa buhay mo. Kunwaring sermon niya rito. Gumawa ng baby. Pilyong sagot nito. Muntik siyang mapasigaw matapos maramdaman ang kamay nitong naglakbay patungo sa hita niya. Mabuti na lang napigilan niya to kundi baka di na sila umalis sa kama. Baby mo mukha mo. Asik niya rito bago mabilis na bumaba sa kama. Pagtingin niya masaya pa tong nakatitig sa kanya. Wife,
My wife. Naistatwa si Jewel. Iba ang dating sa kanya noon. Masarap sa pakiramdam niya. Hindi na niya alam ang sunod na gagawin. Nakatayo lang siya roon habang si Anton ay nakangiti sa kanya. Kinilig ka naman. Pangaasar nito. Doon siya natauhan at agad nang kinuha ang unan. Hinampas niya pero tumatawa lang ito at umiilag. Kung di sila nito niyakap, hindi siya titigil kakahampas ng unan dito. Kinalma siya ni Anton at binihisan pa, samantalang boxer shorts lang sa noot nito. Bandang huli ito mismo ang nagluto habang siya pinapapak na ang bacon na niluluto ni Anton. Kung di ko lang alam na nagpills ka, iisipin kong buntis ka. Inesmeran niya ito at muling kumuha ng bacon. Natural lang na matakaw siya. Hindi siya chubby kung di siya mahilig kumain. Bakit kapag matakaw buntis agad? Napangisi ito at akmang sasagot pa, pero pareho silang napatingin sa pinto nang may kumatok mula doon. Nagkatinginan sila. Ako na, magluto ka na lang dyan, baka si Nina yan. Paalam niya rito. Inayos niya ang magulong buhok at tinihanda ang ngiti sa pagbukas ng pinto. Pero na-freeze ang ngiti niya matapos makita ang kapatid. Jewel, dito muna ako sa apartment mo. I hate Daddy so much. He doesn't want me to get married to Anton. Litanya nito bago mabilis na tumuloy sa apartment niya na hindi niya inasahan. I swear, kakalbuhin ko kung sino man yung ipapakasal kay Anton? What are you doing here? Nalilitong bulalas ni Margie. Nalamig siya sa kinatatayuan niya at di na siya makatitingin sa likod. Pakiramdam niya katapusan na ng mundo lalo pa nang marinig ang boses ni Anton. Jewel is my wife, Margie. What? Are you kidding me? Di makapaniwalang tanong ni Margie. Di siya makakilos sa pwesto niya. Nangyari ng kinatatakutan niya. Hindi niya alam kung paano yun pagtatakpan. Tumikhim si Anton at iniwan ng lababo. Seryoso tong lumapit sa kanya at hinapit ang bewang niya. Kitang-kita niya tuloy ang panlalaki na mata ni Margie dahil sa ginawa nito. I am telling the truth. Jewel is my wife. We have been married for about... No, hindi yan totoo, Margie. I'm sorry. Pinalaya siya at wala lang siyang mapuntahan. Kaya siya nandito. Mabilis niya agad paliwanag. What the... Totoo, Margie. Missy, what are you saying? Nalilitong baling sa kanya ni Anton. Pinarami niya ang labi. Binaklas ang hawak ni Anton sa bewang niya. Mali talagang binalikan niya to. And you think you can fool me, Jewel? Hinanakit ni Margie. Napapikit siyang mariin matapos makita ang pangangilid ng duha nito. I'm sorry. Mahinang bigkas niya para sa kanyang kapatid. What are you saying sorry for? Marrying me is not a sin. Madiing bulong ni Anton. Umiling siya at nagsusumamang tumingin kay Margie. Ayaw niyang mag-away sila at baka yun pa ang lalong ikagalit ng kanilang ama. I'm sorry. Di niya tuloy ang sasabihan matapos dumapo ang palad ng kapatid niya sa kanyang pisngi. Namanhid ang pisngi niya dahil doon pero pakiramdam niya, deserve niya, lalo pat inagaw niyang lalaking gusto nito. Dinig niyang nagmura si Anton at tinignan ang pisngi niya, ngunit umiwas siya at mas piniling harapin si Margie. What did you do? You have no right to slap her. Galit na tura ni Anton. Lumuluha na si Margie nang tingnan niya pero bakas ang galit sa mga mata nito. Nanlisik ang tingin nito sa kanya. Alam mong gusto ko siya, Jewel. Alam mong gusto ko siyang pakasalan. Ginawa mo akong sira. Narinig mo lahat ng hinaing ko habang ang totoo. Matagal na pala kayong kasal. Akin siya, Jewel. Akin. Para siyang nabingi sa lakas ng boses nito. Di siya makalaban dahil yun naman ang totoo. Stop that, Margie. Hindi mo ako kagamitan. Madiing singit ni Anton. Ramdam niya ang tensyon sa katawan ni Anton, kaya tinawakan niya to sa braso para wag sugurin si Margie. I'm really sorry. Hindi ko naman ginustong makasal sa kanya. Mangiyak-iyak niyang paliwanag. Ano bang sinasabi mo, Missy? I don't like what's coming from your mouth. Ani Anton na naiinis na rin sa kanya. Di niya to pinansin at mas piniling lumapit kay Margie, ngunit napabaling sa kaliwa ang mukha niya nang muli siya nitong sampalin. Nabingi na siya sa lakas noon at literal na hindi niya madaba ang pisngi niya. You are too much, Margie. Galit na singhal ni Anton. Hindi niya napigilan ang paghigit nito kay Margie at pagkaladkad palabas ng pinto. Too much? Ako ang nakatakdang magpakasal sa'yo, Anton. Hindi siya. Ako ang girlfriend mo. Ako dapat ang asawa mo. Do you really think I will marry you? You cheated on me a lot of times. Matagal na tayong wala. Balik na sigaw ni Anton.
I swear, magsisisi kayo sa ginawa niyong to. Hindi kita mapapatawad, Jewel. Napakawalang kwenta mo, taksil, mga agaw, katulad ka rin ng mommy mo, maharot. Dinig niyang nagwala ang ate Margie niya. Lahat ng sinabi nito parang patalim na dumiretso sa puso niya. Tuluyan siyang napahigbi. Kahit gusto niyang piliin si Anton, hindi niya magagawa, lalo pat kasalanan niya kung ba't nagalit ang kapatid niya. Nasapo niya ang mukha sa sobrang sakit at bigat ng damdamin niya. Siguro nga kamukha siya ng mama niya ng mga agaw. Nasa ganon siyang sitwasyon na maramdaman ang pagyakap sa kanya ni Anton, pag-alalay sa kanya patayo. Napaangat siya ng tingin. Hinanap sa likod nito si Margie, ngunit nakasaradong pinto ang nakita niya. Si Margie, nag-aalalang tanong niya. Sa lubong ang kilay ni Anton at mading tumingin sa kanya. Kita niyang pag-igting ng panga nito, marahil hindi nagustuhan ng tanong niya. Why do you need to care for her? Let her be, she hurt you. Malamig nitong bigkas pero sinili pa rin ang pisngi niya. Umawang ang labi niya at iniwas ang mukha dito. Nasa na nga siya? Hindi pwedeng ganun silang natapos si Margie. Tiyak kapag umuwi to, isusumbong siya sa kanilang ama. Pero mas kinakakaba niya ay baka mapadpad na naman to sa bar at mapahamak pa. Who cares? Let's talk and clear things up between the two of us. I hate that if you denied our marriage. Napapikit siya ng mariin. Wala siyang oras ngayon para magpaliwanag. I thought you wanted me to stay because beside you, but why did you deny me in front of her? Hinilit niya ang sentido sa hinanakit ni Anton. Ginawa lang niya yon para kumalma si Margie pero lumala ang sitwasyon. You even lied about me being here. Really, Missy? Gusto mo ba ako nandito o ayaw mo? Patuloy nito. Di niya to pinansin. Mamaya niya ipapaliwanag ang sarili. Gusto niya muna makausap si Margie. Ginalaw niya ang balikat upang pakawalan ang siya ni Anton, ngunit humigpit lamang ang yakap nito. Bitawan mo ko. Mamaya na tayo mag-usap. So I'm useless now. Hindi mo na ako gusto? Wala akong sinabing ganyan, Anton. Gusto ko lang makausap muna si Margie. Balik na sigaw niya. Lumayo ito at kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito at dismaya. Naiintindihan naman niya na naiinis si Anton, lalo pat tinanggi niya ito. Mas importante ba siya kaysa sa relasyon nilang dalawa? Umiwas siya ng tingin. Baka ipagkalat niya nakasal tayong dalawa. Who damn cares? I even want the world to know about our marriage, but you don't want to. Nanatili siyang tahimik. Ayaw niyang patulan ang gilit ni Anton. Tama naman to. Siya lang may ayaw na ipaalam ang kasal nila. Who cares if we're married? I'm not a Montero anymore, so no one will be interested. Dagdag nito, nakonsensya siyang bigla. Oo nga, tinakwil na ni Anton dahil mas pinili niya pa ito. Nasasaktan siya dahil mas pipiliin niya to kaysa kay Margie. Kahit na, mamaya na natin pag-usapan yan. Hahabulin ko muna si Margie. Malamig niyang paalam bago pilit na kumawala rito. What? You will leave me for her? Is she that special for you? Why do you care for her so much? Does she promise to give you a lot of money if you please her? If you will give me to her? Napatigil siya at nagpantig ang tenga sa narinig. Iniisip ba ni Anton na yaman lamang habol niya kay Margie? Pinarami niya ang labi at tinapatan ng mariinit ng titig. I care for her because she is my eldest sister, Anton. Ate ko siya. Anak din ako ni Melvin Carillo.